Mga igsuon, mayong buntag ang Angel Broadcasting Online Streaming Services magsugod na usab og Sibya diha sa kahanginan pinaagi sa Facebook live streaming nga makita diha sa social media tibuok kalibutan. Ang Angel Broadcasting Online sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City legal nga nag-operate sulod sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug aduna kini business permit sa syudad og rehistrado sab kini ubos sa Bureau Internal Revenue kon BIR. Ang abos gipanag-iyahan sa mga media personnel ubos sa internet media nga makasibya kini tibuok kalibutan. Ang maong stasyonan gidumala kini sa mga maabi-abihon nga taga-dumala nga mao kining mosunod: Station Manager Ryan Siricol Molo, Program in Charge Rosito Kiacho Adinya, Chief of Reporter Berhelio Stanyo Sambas, News Writer Sian Galion Sulugan. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services nahimutang kini sa Door 4 Pedro Taropactol Building, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang darasal. Kahit anong uring mga pag
mahirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanhin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin sila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang informasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Gala kay Angel, mga kaigsunan, mayong buntag no saba ko ninyong tanan. Welcome masab sa tuang pagpanaguban ang Angel News sa Patrol Morning Edition. Adlaw nga Friday mga ka-Angel. Pisados na sa bulan sa September 2022 ako gapon si Angel Rosa Kiatson din na inyohang makita. Madungog sa ato ang pagpanaguban sa Angel News Patrol Morning Edition. Sila sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Kala sa ako partner sa Pikas Lawak, Ryan Sericol Molo.
Sa kalasab sa atong mga partner sa gawa sa Sibihan. Naka-headline sila si Angel Latuton Sambas, Jima Reyes Ubasa o Efren sa Lucia. Natal ang mga headlines mga ka-Angel. Sa headline si Efren na sa Lucia matud pa. Autonomous Region nagalusad Criminal Enforcement Law. Samtang si Jima Reyes Ubasa sa iyahang uluhang balita mga ka-Angel. Pumilik 80% ng Adam sa malabot nga barangay o iski eleksyon. Samtang si Tutong Sambas sa iyahang uluhang balita mga ka-Angel. Lalaki daw sikop sa bypass operasyon. Nakuhaan pa daw og armas. Sa atong mga balita nga sinulatan ni si Sien Sulugan, ng ato ang news writer, habal-habal driver gidunggab sa iyang kaubang driver. Samtang sakop sa milisya ng bayan may surrender. Sa atong uluhang balitang nasyonal, pagsaka sa krimen na gilaom mga karong Birman sa dugang pulis ipakatag matod sa PNP. Samtang kandam sa Super Typhoon Henry gipasiguro sa NTC sa mga telco. Sa atong uluhang balitang international, Taiwan naghulga og counter-attack kung sudlon sa Chinese fighter jet og warship ang territorial airspace og water nila mga ka-Angel. Sa atong uluhang balitang OFW, Ponbot Coffee Shop sa Pinoy sa London nagsarado na. Samtang uluhang balitang sports mga kaigsunan, TNT usa ka daog na lang para makabot ang championship. Sa atong uluhang balitang special, professor sa South Korea nakaimbento og toilet nga gihimong fuel ang pugaw sa tao. Patsaday sab. Kini nga balitang si Obes, uluhan mga ka-Angel. Kisi Concepcion gidepinsa si APL Diap nga nalambigit sa kaniya. Amo ba? Ala. Dahil kini sa mga kaigsunan. Samtang sa itong mga viewers mga kaigsunan, si Ma'am Jima Reyes Ubasa, blessed morning, Angel. Yan, good morning mga ka-Angel. Happy Pagaw Friday. Napagaw dahil tingali mga kaigsunan. Ma'am Marjorie Majorinos, good morning mga ka-Angel. Si Sir Edgar Perolino, good morning Angel Rose o Angel Ryan. Good morning naman dia sir. Samtang si Edgar Perolino, I'm ready sa akong report. Sige, standby lang dyan sir. Og sige. Okay, salamat yan. Sige. Saan man nga lahi man ang nasulat din eh. So, nagbasa isab. Dala oras mga kaigsunan, alas 6:14 na. Sa buntag. Ang himpit nga so mga ka-Angel sa atong mga balita karong buntag Sa ako pabalik, standby. Kaya mabalik ko man sa itong pipila ka mga pahinamdo mga ka-Angel. Katangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Rinrin Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod.
sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha, sapin-sapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. May payo sa iyong mga problema? Ito ang eksperto Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba. Tilawi! Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin product sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or mo text sa 0997-8838-808. Ilang opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tag sa mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pili ka mangutana mga ka-Angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Balik ta mga kaigsunan, alas 6:19 na sa buntag. Stand by, Mata ng Bayan reporters Edgar Perolino. Ari sa ta sa atong balitang lokal mga ka-Angel. Diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, patayang usa ka habal-habal driver human na gidunggab sa iyang kaubang habal-habal driver diya sa Hayes Street na Barangay 4 ning Dakbayan. Ilang biktima nga si Roland Kamansi, 30 anyos, binyo og residente sa Berjaya, Kamamanan ning Dakbayan. Dali nga girespondihan sa Police Lieutenant Luilia Moore Istampa, Deputy Station Commander kauban ang mga night duty personnel ang insidente. Ang biktima nagaboyod og nakaangkon og dinunggaban sa kalawasan. Dali nga gidala sa Northern Mindanao Medical Center ang biktima apan gideklara kini
nga dead on arrival sa attending position. Sa payag-usab sa ni Police Captain Julius Saluta, Police Station Number 2 Commander sa Kugon. Numan sa insidente, gipahigayon dayon ang follow-up operation alang sa posibleng pag-ila sa suspect. Gitinaw niya nga naila na ang suspect o gailang nga gihinabi ang asawa sa suspect nga naga-surrender. Dugag ni Saluta nga managhigala kini nga biktima o suspect apan nagkabingkel na kinidaan sa nakalabay nga Martes. Pagkasunod ng adlaw, giatangan sa suspect ang biktima. Nagresulta sa sukbagay o pagkadunggab sa suspect. Kasong murder ang kasong ipasaka sa Police Station 2 Kugon na mato ni Captain Saluta. Depende na lang sa korte kung mapaubos pa ang kaso nga to sa homicide. Maong insidente mga ka-Angel. Rita sa report na pinagin ni Angel I, Matan ng Bayan Reporters. Edgar Perolino, nasa linya na to mga ka-Angel. Paminatang iyahang report mga kaigsunan. Sir Ed, good morning. Good morning sa tanang mga viewers din sa atong Angel News Patrol Morning Edition. Good morning, Ed. Sa diya sa imo, Ryan Molo. Ani ang uluhan sa akong mga balita. Wanted person sa Iligan City, arestado. Iligan City, arestado ang usa ka wanted person. Human gipahigayon ang one-time, big-time operation. Dito sa Purok 2, Riverside, Balui, Lanao del Norte. Naila ang suspect na si Samsung Sapra Buka, 52 anyos, Minyo. Heavy equipment operator o residente sa Nais Butang Dapit. Di-aresto ang suspect, pinasikad sa pinagawas ng warrant of arrest sa Regional Trial Court RTC 10 Branch 4 Iligan City sa kasong kalapasan sa RA 7832 kung an act of penalizing the pilferage of electricity and theft of electric power transmission lines materials rationalizing system loss. Adunay kansang 40,000 alang sa iyang temporaryong kagawasan. Destinado na ang suspect sa Iligan City Police Station 2 alang sa tukma sa disposisyon. Tagang salamat, balik sa mo. Salamat kay Patrol Edgar Perolino sa Angel I, Mata ng Bayan mga kaigsonan. Atong oras alas 6:23 na sa buntag. Dugang tang report mga ka-Angel na pinagi ni Patrol numero 3 sa Tutong Sambas. Doon ako na usa ka lalaki ang nasikop sa gipahigayon nga bypass operasyon. Nakuhaan pag-armas mga ka-Angel. Kompleto ni Dale pinagi ni Patrol numero 3 Tutong Sambas. Tong Yes, doble ang kaso nga ito. Ato bangon na niyo sa hospital. Human kinigihimo ang bypass operation sa mga sakop sa tropa sa kapulisan o ginon mo na sa police station Kugon. Ito na usab sa CDAO them. Human gihimo ang bypass operation diya sa may barangay sa pamanahan Dakbayan sa Cagayan de Oro kagahapon sa hapon. Naila ang maong suspisado nga nadakpan na si Pre Taborna. Ang pinado kani sa buntong pamamanahan sa Cagayan de Oro. Sa impormasyon na atong nasayan. Dunay nagpatuo ng mga sakop sa trupa sa kapulisan nga to surveyor. At yung kapitan o isa kapatid ko siya bo nga balor bukti din o sasad din mong biktima umang ay sa droga o ilan na sa kinitos sa ihanap sa kandit na sampit na biktima ila kining dirikisa Angel Ross nakuhaan patiglaing pinupos na gituang sabo nga mo timbang kini og 3 gramos nga diin ang market value niini 20,400 pesos
ang maong nasap na dinakpan sa pagsusi pagod nakuha pa yun siyang lawas nga doon na armas na kalibre 35 nga doon na pa'y buhing bala na unong gabok yung manusap magasin. So, didala kining nasampit na susitado posible na magatuban din sa kasong RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug o Tingon Manusap illegal possession of firearm. Ang nasampit na dinakpan human kanina baligyag siya buong nagdaladala ng armas na kalibre 45. So karon ana-ana nating kadol sa presuhan sa police station Cogon kini nasampit na dinakpan karon panahon na mao ka pa atong report na nakuha kalimbigitan sa usa ka lalaki na nagaligyag sa buong doon masab nakuha ang armas. Di ka lang sa pinabutanan. Ako si Numero 3 Angel Kutong sa Bagdad Report. Live Singer Bukasi News Online. Salamat Patrol numero 3 Totong Sambas. Standby Patrol numero 5 Efren Solesia sa imong report. Sa dugang pa natong balitang lokal, misurinder ang usa ka sakop sa milisya ang milisya ng bayan human nagipahigayon ang simultaneous anti-criminality law enforcement operation dito sa kilometro 18 Barangay Bisigan, Cagayan de Oro City. Ilang misurinder nga si Lisa Malonangay Yankee Sidom Akasali, 20 anyos, residente sa sitio Alimpolos sa Barangay Kawayan, San Fernando, Bukidnon. Nakip sa misurinder sa MB ang iyang usa ka unit nga .38 revolver nga depace na ang serial number o gadunay tulo ka mga buhing bala. Ang surrenderera obos karon sa kustodiya sa City Mobile Force Company alang sa tukmang disposasyon. Sunod ta siya Patrol numero 5 Efren na sa Lucia. Atod pa mga igsunan, Autonomous Region naglusad og criminal enforcement law mga ka-angel. Kompleto ni tala pinaginip Patrol numero 5 Efren sa Lucia. Efren! Nagpahigayon og anti-criminal law enforcement operation sa Autonomous Region and Muslim Mindanao. Si Police Brigadier General Jan Goygoyon, Direktor, nag-ungap na ang ilang operasyon mao ang mga personalities, illegal logging, o ang mga wanted person nga moagi sa ilang OER. Sa ilang operasyon, nakuha nila ang Cebu nga nagkantidad og 8 million. Apil na ang marijuana plants sa mga hilit nga lugar. General Goygoyon, nagkanayon nga 12 ka drug user o user suspect ang ilang nasikop sa ilang operasyon. Sa ilang operasyon, adunay 60 ka taas nga kalibre sa armas ang ilang nag-compete sa ilang operasyon o adunay upat ka wanted person ang ilang nasikop uban sa warrant of arrest. Sa kampanya sa illegal logging, adunay 4,665 bontek finished product nga nagit ang biyaan sa mga loggers kay nahadlok nga madagpan. Ang finished product nagkantidad ini og 52,000 pesos. Dako ang pagpasalamat ni General Goygoyon sa mga residente nga pahigayon silang operasyon nga mulat nagdumili sa pag-abang sa ilang operasyon sa mga law offenders. Dini sa kong location sa Andan, dini sa Patrol Angel number 5 live reports Angel Broadcasting News Online. Patrol numero 5 Efren sa Lucia sa imong report.
morning kang Ayan Tari naka-silip ka na to mga ka-angel. Tunog pa na to mga balita sa atong balitang nasyonal. Magpakatag ang Philippine National Police PNP o gadugang personnel sa mga shopping mall o uban pang public places sa partikular sa mga crime-prone area taliwala sa gilaong mga pagsaka sa krimen dugang nasab sa pagsugod sa Burman. Matod ni PNP Chief General Rodolfo Azurin, mag-deploy sila og mobile force o membro sa Elite Special Action Force. Matod sab sa PNP Chief nga iyan na nagihatasan ang mga district director para makiga-koordinar sa mga barangay opisyal para sa tao ng mga lugar nga dapat paligunon pa ang police presence. Gireport usab ni Azurin nga miubos ang index crime sa unang 56 ka adlaw nga pangatundanan sa Marcos administration. Mato de PNP ang mga krimen na sama sa pagpangawat, physical injury, robbery, murder, car theft, rape o homicide. Ang miubos sa 29,630 gikan sa neta lang 35,237 kanitong Hulyo 1 hangtod Agosto 25. Sa duga pa nato mga balita, gitahasan sa National Telecommunication Commission NTC ang tanang public telecommunication entities nga siguraduhon ang kaandam sa kadaot nga pwedeng ibilin sa Super Typhoon Henry o sa kanhi bagyong Gardo nga nagasanib sa kay Henry isip low pressure area o LPA. Sa gipagawas nga memorandum ni NTC Commissioner Gamalel Cordona, gimando nini ang pagsiguro nga dunay sakto nga ihap sa technical o support personnel, standby generators o mga dugang extra fuel o guban pang gamit sa mga lugar nga maigo sa bagyo. Manduan usab ni Cordoba nga dalion ang repair o restoration sa Telecommunication Commission Services kung dunay maapektuhan sa bagyo. Nunot din gitahasan usab ang mga network company nga magbutang o libre nga tawag o libre nga charging station sa mga apektadong lugar. Sa atong balitang internasyonal mga ka-angel, naghulga og counter-attack ang Taiwan na pananglitan nga sudlon sa Chinese fighters o fighters. Warship ang territorial waters o airspace niini. Taliwala kini sa lapad nga military drills nga gipahigayon sa China sa palibot sa isla. Matod kay Major General Lin Win Huang, direktor o operation ang planning division na mogamit sila o naval o air force o coastal para mababagan ang Chinese People's Liberation Army Force. Sulod sa 24 nga nautical mile o 12 ka nautical mile zone sa isla. Posible usab nga mag-counter-attack ang Taiwan na tungod sa drone incursion sa China kung asa unang nagapalupad o warning shot sa kanitong Martes. Ang Taiwan military sa unang higayon aron na maabog ang Chinese drone sa restricted area dool sa Kinmen Island. Sunod na report, Bacanjal ni Patrol number 9, Jima Rayos Obasa. Matod pa Comelec, 80% ang andam na sa ipaabot nga barangay o iski eleksyon. Paminantang kompleto ni Tali pinagi ni Patrol numero 9, Jima Rayos Obasa. Jim. Good morning, sir. Nasa 80% na ang preparation sa komisyon ng election committee para sa barangay sa ganyan kabataan election DHPE karon December 5. Bisan sa pag-uyon sa mga baglaog ang plano pang isuspended. Ingon ni Comelec Chairman George Garcia, schedule ng ipagawas ang mga rules and regulation para sa election samtang sa pagsigit pang iban pang mga entrances nga mga balutan. If ever na mag-decide ang mga mababalaod na isuspended, hindi pang magamit ang mga samtang ang mga awal na kontrata para sa delivery sa nakapagdang mag-ong system.
Dili makaya gikan sa bulletin ballot boxes o debot ink ang uban pang mga kagamitan. Bisan pa makaprinta og mga balota wala kini effect. Ang balotang maprinta ay pwedeng gamitin sa sunod election. If ever ma-receipt ang election sa explanation ni Garcia. Pero kung masuspindi ang election karong December 2023, unang giingon ng Senate, magpinahanglan og 8.4 billion para mahimo ini. Giabot ra sa 8.5 billion ang nakaandam nga pundo para sa December 2023 BSE at ginahanglan ang bigang nga pundo nga 10 billion kung masuspindi busa kini makadaginot ang gobyerno. Patrol numero 9, James Obasa sa Angel Broadcasting News Online. Nagasalamat Patrol numero 9, Jima Rayos Ubasa. Good morning kang Palok Sugwapo. Diya sa Maya Station B sa Bakabalan na Cagayan de Oro. Good morning sinuntanan diya. Elilaos alias sa Palok sa Gwapo. Padayon sa atong mga balita. Gibansagang one of the smallest coffee shop sa London ang Di Manila Brew. Nga panagiyahan sa Pinoy nga si Joel Carlos. Talagsan usab ang cute ang itsura sa coffee shop niya kaya gisulod ini sa usa dili muga ng red telephone booth usa ka economic symbol sa London. Inundan daghan ang nagpabilib sa konsepto ni Carlos. Aga pansin kini sa Sicilian Avenue sa Central London hantod sa nakalabay nga Biyernes. Tungod sa epekto sa pandemya sa ekonomiya o may grabe ka inflation nagsirado na ang phone booth coffee shop. Daghan ang gisayangan o nag-all nga suki ni Carlos kaya dili nila matilawan. Lamis sa kape o insimada sa gamay nga coffee shop nga nagabukas lang karong tuiga. Bisan pa nini puno siya. Og pasalamat sa mga mitangkilik sa iyang negosyo og desidido nga mobangon pag-usab. Nag-andam og pansit si Carlos sa sa katapusang adlaw sa iyang negosyo. Kiniraw isip patapos sa puso nga pasalamat sa iyang mga suki o mga higala. Bisa na mga Breton o guban ng lahi na pamahal na usab sa phone booth coffee. Matura na dili lang kape ang gidayo pati usab ang insamada. Ang konsepto sa iyang coffee shop nagapakita usab sa iyang pagkapositibo bisan sagit sa kinabuhi mga ka-angel. Ari sa tama ka-angel sa Batas Pag-asa. Pinagi ni Ma'am Luz sa Mercado. Update sa Taslakaw sa panahon mga ka-angel. Atong paminahon si Ma'am Luz Mercado. Ma'am Luz, may buntag. Sana matugmain kita sa kaniyo din sa itong sunok sa mga suking tigpaminaw. We'll update karon adlong Biyernes. Kabahan sa super typhoon hapon kini nahimo ng isa ka typhoon category. Ang sentro sa mata sa typhoon Henry kaganing alas 4 sa kontakrong adlaw. May gilayon nga 396 ka kilometro sa silakang dapit sa Itbayat Patanis. O paday may gikusbon nga hangin 175 kilometros na pagtakma. So, sentro ninyo paghuros hangin nga tunag sa 250 kilometros na pagtakma. Kini almost stationary o nakapakusog sa kini sa hanging habagat o southwest monsoon nga maepektuhan ang western side sa Luzon. Kining maong weather disturbance dili makasuto sa pulo sa Mindanao. Sa pagkarong adlaw din itong dakto yan Orthodox Rapid sa Mindanao. Adunay panalo sa pagdagom gawas lamang sa ako proseso sa gabi. Labi na mga bukid nga dapat adunay masinabi nga kalit nga pagulan pagparungtupag pangilat epekto sa localized thunderstorms. Coastal areas palibot sa Mindanao hapsay nga nasa bisangan ang kondisyon sa kadagatan. Dalas mong hangin bisan sa kulatan nga tunas sa kotang kasatang direksyon. Kung ang weather temperature kabog na niini na sinabi sa rin kadang 24 degrees Celsius, kainiton tibukada moabot sa 32 degrees Celsius. Aras sa nalasay, 40 na sa buntag. Di kadali sa pag-asa di si Mulugan El Salvador City, Luz Marcado Report.
Daghang salamat, Ma'am Luz Mercado. Dinabati mga ka-Angel ang abutan sa pag-asa pinagay ni Ma'am Luz Mercado. Matod pa ni Eli Laos. Good morning, mayang buntag, Angel Rose. Morning, Dialox. Hosto. Para ita sa itong mga balita, mga kaigsunan. Arita sa itong balitang sports. Abot kamay na sa TNT and Tech sa trupang giga ang championship. Kanyuman nagipildi ang San Miguel Bearmen sa 102 o batok 93. Makuha ang 3-2 nga binta sa best of 7 final sa PBA Philippine Cup. Bibida sa kadaugan si Mikey Williams nga naggatala og 23 puntos samtang 21 puntos. Si Kelly Williams og 17 puntos si Poy Iram. Gidayag ni TNT coach sa Chot Reyes ang iyahang mga players ilabi na nila ni Kib Montalvo og Matt Ganillas Roser nga nagadula ilabi na sa mga decisive third quarters. Na sayang usab ang naitalang 20 puntos og 16 nga rebound ni June Mar Pajardo. Sa atong balitang espesyal mga ka-Angel, nakaimbento ang South Korea professor nga si Cho Ji-won sa toilet nga dunay kakayahang i-convert ang hugaw sa taos para mahimong fuel. Ilusad na bago lang sa Ulsan National Institute of Science and Technology ang B toilet sa mga restroom sa ilang mga campus building. May lang eco-friendly ang BB toilet kay imbis nga tubig migamit kini og vacuum pump para i-flush ang hugaw padulong sa usa ka underground tank sa tabang sa mga microorganism nga naa sa underground tank. Gisala nini ang hugaw o na-convert kini para mahimong methane gas. Ang gas ng na-produce sa toilet paggamit sa mga campus building isip energy source para mugana ang mga gas tube, hot water boiler o solid oxide fuel cells. Matod sa inventor nini nga si Prof. Cho Ji-won, ang average sa hugaw nga ipagawas sa usag ka tawo 500 grams sa matag adlaw. Doon ay kakayahan nga mo makaproduce og 500 ka gramo sa 50 litro sa methane gas. Sa kasamtangan na nahimong malampuson ang pagkabutang sa mga B toilet sa mga restroom sa UNIST. Ang gusto na hitabo ni Prof. Cho Ji-won, mapahimuslan usab kini sa uban pang mga school government office public establishment sa tibuok Korea. Sa katapusang bahin sa ito mga balita, mga kaigsunan, balitang showbiz, gidipinsa ni Casey Concepcion ang singer nga si Apple Diap nga gikalambigit sa iyaha. Matod sa actress nga nahimong nga suod nga higala niya nga black-eyed face singer. Ako matod pa niya nga respeto nini sa singer o kining gidayg sa pagkanta. Pagpatinaw pa nini nga way nagpatiwala sa ilaha sama sa mga migawas, mga isgutanan, mga kaigsuonan. Mga ka-Angel, bukod itong hipit nga sa ito mga balita karong gabuntaga adlang Friday, September 2, 2022. Kaya sa itong news writer si Angel Shen Sulugan sa itong mga partner sa gawas nga bahin sa itong sibihan. Si Efren Salosia, Totong Sambas, Jima Rayos Obasa, Edgar Perolino, Angel Ay Matanambayan, mga kaigsunan. Salamat sa tanan. Mga kaigsunan, sa dugang pa natong mga pagpanaguban, alas 6:45 na, nanbay sa ta, atong pagbalik, atong paminahon ang perspective ni Attorney Ruben R. Canoy, pinagi ni Miss Runa Canoy.
lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sama sa puto cheese, maha, sapin-sapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. May payo sa iyong mga problema? Ito, ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di batago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayi Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page, Manskin space mango fruit space all shop or mo text sa 0997-8838-808. Ilang opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saksa Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-Angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangitaalang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama sina Moncar Calyas at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Mga mams, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mami Jim at Angel Mami Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami.
Anang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo. Salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod. Balik ta mga ka-Angel. Sa ato nga pagpanaguban, alas 6:51 na sa Onto pa alas 7 mga kaigsunan, inyo mabati ang perspective uban ni Rona Canoy mga ka-Angel. So, for namin tayo, matubalikan na itong mga viewers. Ma'am Ninisikoy, may buntag dia sa may Bernabe Compound, Las Piñas City. Ay masab ni Eli Laos, matod pa niya. Good morning, Angel Rose. O si Yan. Sige. Edgar Parolino, Ma'am Marjorie Majorinos, G. Maria Subasa, o si Ayan Tari nga nara sa atong likuran mga ka-Angel sa Pactol Building. Mga ka-Angel, sa mga balita karon nga madayon o dili mga kaigsunan ang kining barangay o iski eleksyon o barangay o iski eleksyon. So daghang kay gahulat mga kaigsunan gumikan kay sa mga kabaranggayan karon perti na gindugayan ay uban diha nga dugay nagigay mga ka-Angel nga nanungkulan na diha o ang uban gani gusto na nga mo retire na. Ang uban dili pid gusto kay gusto pa nga manerbisyo mga ka-Angel. Apan sa namatigdan sa ato mga kaigsunan mga ka-Angel nga pag-abot na sa eleksyon kining tig-alabot eleksyon mga ka-Angel daghan na kay mga barangay kapitan nga wa na di nagalihok. O kana bang total hapit na bitaw ang eleksyon. Awa na. Labi na kato mga last termer. Kato mga last term mga kaigsunan tan-awa ganin ninyo. Kana mga last term diyan nga kapitan nga di na pwedeng mudagan. Wa na ilang barangay ilahan ang pasagdan. Di na gani mamahagilap da sa ilahang mga opisina. Ang ilahang mga proyekto wala gipasagdan na. Ilahang barangay halos sa wanay ga lihok mga kaigsunan. Kay gasalig na sila, gumikan lagi kay last term na ko. Susama ba natong Mayor Deres Dakbayan sa Cagayan de Oro mga ka-Angel nga tungod lagi kay last term na siya. Daghang mga butang nga dapat puntan niyang buhaton, wa na buhata. Nagpabungol-bungol na lang mga kaigsunan. So mga bagay bitaw, mga butang dili ang ngayan na nato makita sa atong mga public servant. Last termer ka man diha o dili. Kay naa ka diha, naa ka pa sa mga panahon lugar nga magsilbi pa sa imong barangay, sa imong mga katawhan diha. Di mo na siya pasagdan, dili mo nakalimtan nga naa ka diha. Kinalan padayon ang inyong serbisyo. Daghan kay karon mga kaigsunan nga mga barangay ay getapulan na og kining pangatiman diha. Di na nimo makita silang kabarangayan. Kay tungod kay sila una nila wala na pulos ni. Nagtinapol na. Dapat tinana nga mga klases mga barangay kapitan. Kung galing mo papili pa nag-usap magkagawad na mga ka-Angel. Di lang na ito nahatagan o higayon. Lantaw na ito mga ka-Angel nga ang barangay baya mo bayay kini ang dako kayo o tabang sa katawhan. Kay unsay mga problema da sa barangay sila mo'y duulan, sila mo'y mag-atiman. Unya tungod lagi kay taliabot ng eleksyon, mga last termer, wa na, di na yun mga manrabaho mga kaigsunan. Muna di maayo. Di maayo gayud mga kaigsunan. Kay, porque lugar kay last term ka na, nakapamahon-pahon ka na diha, na di na din ka motiman sa imong barangay. Dili ka na maho ang inyong gipanumpaan mga kapitanis, labi na diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 80 ka barangay. Dili lang sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, tibuok Pilipinas.
mga ka-angel, kay kaning atong broadcast, worldwide man abot man tag Amerika o asa basta naala internet. Dili na to piliun lang mga ka-angel, kundi tibok Pilipinas kay di gud na to malimod mga ka-angel nga naagi mga kapitan karon nga mga lastermer, di nagatrabaho da sila nga mga tasatag sa kabarangay. Pasagdan na lang, gumikan kay awa na ni. Total. Wala naman ko sa sunod nga mga panahon. Samantala, daghang kayo mga kaigsunan na to nga gahulat sa serbisyo sa mga barangay mga kaigsunan. Daghan sab diha karon mga ka-angel nga mga katawhan sa barangay nga gusto gyud nga kanang mga kagawad, mga kapitan diha nga mga labi-labi ka mga tapulan, labi-labi ka mga ambot sabay itawag na to na mga ka-angel. Naiuban dia, mura na nagsikinsa. Napag-abot sa mga ayuda, pabor-pabor. Gusto nila nga mailisan na gina mga kaigsunan. Dapat mawala na yung una ng mga nagserbisyo dia sa barangay. Kanabitaw nga mga dili mo lanta o kanaba nga sa komunidad bitaw nimo. Lantawan nimo bisan pagkailan nimo o dili basta kay naa kada sa barangay imo ginantabangan. Pero halos mga kaigsunan nga mga barangay karon puras maayo. Kung dili ka ilado, kung dili ka diha pabor sa ilaha, wa agi mahimo mga kaigsunan. Wa agi kay mahimo. Magsigir ka diha og kining pamasug-o diha. Pero dili man na mao mga kaigsunan. Ilado ko man sa barangay o dili man ka kanila ka kulor. Lahi man ang ilang political nga mga kolor mga igsunan, dapat dili gid kamo mamili. Mo na usa sa problema dia. Daghang kay ngugo mga igsunan nga dapat kanay ina nga klase sa mga kagawad o mga klase sa mga barangay chairman, dapat kana pangsipaon dia sa ilahang mga pwesto. Apay uban dia mga igsunan nga wa na gibuhat kundi sige na lang og panikop diha. Muna yung mga yungo mga kaigsunan, mga reklamo sa mga uban na to mga kaigsunan nga mga pareho na to nga taga-barangay gapon mga ka-angel. Nagakadungog na to nga mga reklamo nga ay dapat ilisan na ng mga kagawad kay baka tapulan mga pabor-pabor nga mga kagawad. Why na nga nahimo diha kundi mag-laroy-laroy lang. Papurma-purma. Una mga kaigsunan nga daghang yun gusto nga madayon ang eleksyon sa karong malabot Disyembre 5. Daghang kay gusto mga ka-angel kay dugay na mga sila nga dugay na kay nang uban dia na nanungkulan na isip mga barangay kapitan o mga barangay kagawad. Pero lang sa ato mga kaila po mga kagawad nga mga maayo, may nanerbisyo da sila mga tagsa-tagsa ka mga barangay. Alas 6:59 na mga ka-angel. Arisata sa perspective, pinagi ni Attorney Ruben Arcanoy mga ka-angel. Ato sa paminahon, uban ni Ma'am Runa Canoy. Standby! Niya karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghan kayo kaninyo nga among maunungon nga tigpaminaw, ang nagpaabot ka namo sa inyong kasubo kay mingaon kamo sa tingog ug panghuna-una ni Attorney Ruben Canoy. Sa matag Biyernes niining atong programa, inyo gihapong madungog ang mga karaan na niya nga mga programa labi na katong dunay bili para kanatong tanan nga dili gaagad sa panahon. Dili ninyo malimtan ang iyang tingog ug ang iyang kalabutan niini nga programa nga siya mismo ang nagmugna. Daghang salamat. Mga higala, kamusta? Tubig, yuta ug hangin. Kunwa kita nining tuo kabahin sa kinayahan, way usa sa tao nilaing binuhat nga mabuhi ning kalibutan. Gihatag sila kanato nga hinlo og dalisay. Apan kun ang tubig atong labugan sa hugaw ug basura,
kunang yuta atong hiluan sa mga pesticide ug kunang hangin atong lubogon sa abog ug abo ug alisngaw sa makinarya. Mura kitag naghikog o gisilutan sa kamatayon. Busa nag-ingon kuno ang kinaiyahan sa tao. I am nature. I will take care of you. But if you will not take care of me, I cannot take care of you. Ako ang kinaiyahan. Ako ang mubantay kaninyo. Apan kung dili ka mo mubantay kanako, dili usab ako makabantay kaninyo. Sumaha sa mga doktor, ang tao mabuhi hangtod sa wow kasimana nga way pagkaon. Basta lang moinom og daghang tubig og dili siya masakiton. 7 ka adlaw kun way tubig og 2 ka minuto kun way hangin. Akong balikon aron dili kita malimot. Sumaha sa mga doktor, ang tao mabuhi hangtod sa wow kasimana nga way kaon-kaon. Basta lang moinom og daghang tubig ug dili siya masakiton. Mabuhi siya sa 7 ka adlaw kung may tubig ug 2 ka minuto kung way hangin. Sa tuo ka bahin sa kinayahan, ang hangin ang labing importante. Apan niining panahon sa kabag-ohan, ang kadalisay sa hangin giguba sa aso, abo ug abog nga gibuga sa mga fabrika, makinarya ug sakyanan nga gipadagan o gitawag na fossil fuels, diesel, gas o gasolina o carbon. Sa diksyonaryo, ang po nga fossil nakahulugan og a remnant or trace of an organism of a past geologic age, such as the skeleton or leaf imprint embedded and preserved in the Earth's crust. Sa sayon nga pagkasulti, ang fossil nahibilin nga kalabira sa mga mananap o kahoy nga kanhi namatay. Og sod sa libo-kalibo o milyon-kamilyon ka tuig nahimong coal, carbon o natural nga uling og crude oil, lana nga gikuhaan sa diesel, gasolina ug sa gas. Sa mga fossil fuels, ang carbon, ang coal mao'y labing hugaw. Ug tungod sa pagkabarato, mao'y sagad gamiton pagpabukal sa tubig aron ang alisngaw ipadagan sa mga dagkong makinarya sa pabrika ug sa planta elektrika. Ang pagsunog sa coal mao'y nag-unang hinungdan sa smog, S-M-O-G, smog. Gabon kini nga itom og makatuok. Mao sa hinungdan sa acid rain kung alindahaw sa asido og toxic air pollution kung makahilo nga hugaw sa hangin. Gawas niini ibuga usab sa mga planta nga naggamit sa carbon, ang carbon dioxide na hinungdan sa hubak o gubang sakit sa baga, ang carbon monoxide nga makapatay, ug mercury nga makadaot sa utok ug sa kasing-kasing. Busa aron masumpo ang climate change kung daotang pag-usab sa panahon. Gisabutan sa mga malambuong kanasuran na naugmad ug nagsalig sa industriya nga kuwangan o kontrolahon ang paggamit sa fossil fuels, ilabi na sa carbon. Apan samtang gibaliwa sa mga dagkong nasod, lakip ang Amerika, ang kasabutan sa climate change nga giuyunan sa katiguman dito sa Kyoto, Japan ug sa Paris, France, gusto nila sa mga dagkong nasod nga ipatuman sa mga gagmay nga nasod. Si Presidente Digong Duterte usa sa misupak sa kasabutan. Sa katarungan nga gikinahangan sa mga gagmay nasod sama sa Pilipinas ang pag-ugmad sa ilang ekonomiya. Ug kini makabot lamang pinaagi sa pagpadlambo sa industriya, pinaagi sa labing barato nga kakuhaan sa enerhiya, ang coal o carbon. Sa pagkakaron, siyam pa ang planta elektrika nga nagamit og carbon nga natukod sa Pilipinas. Ang 5 nahimutang sa Luzon, samtang ang 4 aniya sa Kabisayan ug Mindanao. Ang Metrobank Group, Global Business Power Corporation and Panay Energy Development Corporation sa Barangay Ingore, La Paz, Iloilo. Ang Toledo Power Corporation sa Barangay Sangi, Toledo City, Cebu. Ang Korea Electric Corporation sa Naga, Cebu ug ang Mindanao Steag sa Villanueva, Misamis Oriental. Giaprobahan sa gobyerno ang pagtukod og 16 kadugang nga coal-fired plants
sa tibok Pilipinas. Ang siyam ka planta sa elektrisidad nga ipadagan sa carbon nga ibutang sa Kabisayan ug Mindanao mao kining mosunod. Ang PAM Concepcion Power Corporation, a subsidiary of A. Brown Company sa Sitio Puntales, Barangay Nipa, Iloilo. Ang Pacific Energy Ventures Corporation o Philippine Power Corporation sa Cadiz, Negros Oriental. Ang Toledo Power Corporation, subsidiary of Metrobank Global Business Power Corporation sa Barangay Daan Lunsod, Toledo City, Cebu. Ang Therma South, subsidiary of Abuetis Power sa Toril, Davao City. Ang SMI Power Corporation sa Malalag, Davao del Sur. Ang San Ramon Power Incorporated sa San Ramon, Zamboanga City. Ang Alsons Consolidated Resources sa Sarangani Province. Ang San Miguel Corporation sa General Santos City ug ang Steag Abuetis Power and La Filipina Uygongco Corporation sa Villanueva, Misamis Oriental. Dili ikalimod ng daghang planta sa elektrisidad sa Kabisayan ug Mindanao ug lukop sa nasod makasulbad sa problema sa brownout, makapaugmad sa industriya ug makahatag dugang trabaho sa atong katawhan. Apan sa luyong bahin, usa ako nang giingon, ang paggamit sa coal kon carbon sa mga planta makapulyot, makahugaw ug makahilo, dili lang sa kahanginan, kundi sa kayutaan. Sa India ug sa China, ang mga syudad nga gitukuran og mga fabrika kanunay matabunan sa smog, ang mabagang gabon sa aso, abog ug abo nga gikan sa carbon. Aron sila makaginhawa, ang mga mulupyo mapugos pagsampong sa ilang ilong ug baba sa basa na panapton, sa panyo ug tuwalya. Ang mga buhatan ug tunghaan mapugos pagsira. Ang kabataan ug tiguang taptan og sakit sa baga ug kasing-kasing. Daghang sakyanan ang madisgrasya kay ang driver dili man makakita sa daan. Ang katawanan kay ang mga pabrika maingon nga giluto sa kagulingon nilang mantika, sanglit way makatrabaho usab tungod sa grabe nga pollution. Sa Amerika, ang mga plantang nga gipadagan sa coal o carbon gipasanginlan sa kamatayon sa kawaan ngadto sa 3,000 ka tawo matag tuig. Tungod sa sulfur dioxide, nitrogen oxides ug makahilong aso, abog ug abo na ilang ibuga sa kahanginan, ug sa fly ash kung agew sa carbon na ilang iabo sa yuta ug sa suba. Gibanabana sa World Health Organization na ang pagpulyot, paghugaw sa tubig, yuta ug hangin tungod sa paggamit sa fossil fuels nakapatay sa tibok kalibutan og kapin sa 3 milyones ka tawo matag tuig. Sa Limay, Bataan, gibutang sa San Miguel Consolidated Power Corporation ang ilang planta sa elektrisidad sud sa Petron Refinery nga gipanag-iyaw sab sa San Miguel Corporation. Karong bago, ang mga mulupyo sa barangay